Ito yung nakakatuwang interview ni Congressman Leandro Leveste na diretsang sagot na tinanong siya kung meron bang insertion yung Vice President ng Pilipinas, Inday Sara. Panoorin natin ito. Kong, ano itong sinasabi mo na may sinisingit pa rin ang DPWH sa kanilang budget na mga Sobrang lambing yung pagkasabi ng Kong. may mga insertions pa rin na ginagawa. Alam mo, hindi ko talaga magets bakit nagagawa pa rin. Di ba nakatutok na nga yung atensyon natin doon? Di ba dapat we should make sure na wala na yung mga insertion? Bakit ang sabi nyo, nakakasingit pa rin ng mga ganyan, Congressman? Ang unang point ko po, Sir Alvin, ay lahat ng mga project sa National Expenditure Program ay may proponent. Ito po ay akala natin mga planning engineer ng DPWH, pero sa katunayan po, mga listahan din ng mga politiko Yun. o mga kontraktor o mga iba pang mga pribadong individual ang mga projects na ito. At may database ang DPWH sa kanilang central office kung sino ang nagpasa ng mga listahan na naglalaman ng mga proyektong ito, at ang hinihiling ng namin ay ilabas ng DPWH sa publiko ang mga proponent ng bawat isa sa mga proyektong ito. Ang isa din sa hindi nalalaman ng marami ay meron allocable at non-allocable budget. At ang allocable budget ay 401 billion pesos para sa 254 congressional districts. At ang non-allocable, ang budget in excess of the 401 billion na ang iba namang mga proponent ang nagpapasok. At bawat isa sa mga line items sa budget na ito ay may sari-sariling proponent. Yung non-allocable naman po ay minsan yung leadership ang proponent. Opo. Ganyan talaga yan. Yung magnanakaw talaga yan. Kaya nga, gustong-gusto nila yung Pangulo natin ngayon kasi kayang-kaya nilang gawin yung ano yung gusto nilang gawin. Kaya nga, kahit ngayong sa 19th Congress, sobrang parang sila yung nagmamay-ari ng Pilipinas, di ba? Para na nga silang korte nun sa mga hearing nila. Itong mga kongresista dyan, yan sila. Kaya todo suporta lang yung ano nila ngayon sa Pangulo. Kasi nagagawa nila lahat ng kung ano yung gusto nilang gawin. Katulad na lang nitong mga insertion, itong mga nakawa nila. At yung magnanakaw talaga yan. Hindi yan hanggat may oportunidad, hanggat may chance. Ganyan yan sila. Wala yan silang pakialam kung naghihirap ang taong bayan. Ganyan yan sila ka walang hiya. So, ang ibig bang sabihin para sa mga ordinaryong mamayan, kasi pag si ordinaryong Juan de la Cruz hindi naman niya alam ang allocable and non-allocable, yung mga terms na ginagamit niyo dyan sa budgeting process, Congressman. Pwede ba nating sabihin na ang budget na naipasa ngayon dyan sa Senado at sa Kamara ay hindi pa rin malinis? Meron pa rin dapat tanggalin dun sa natapyasan ng budget ng Department of Public Works and Highways. Is that what you're saying? Depende, Sir Alvin, anong ibig sabihin ng malinis? Kasi ang project naman ay hindi marumi, kung sabihin natin pong malinis kung hindi. Dahil lang ito po ay isinumite ng congressman o ng politiko. Ang project siguro ay nakakaduda lang kung may kickback at kung hindi naman kailangan ang proyektong ito. At ang panawagan na lang po natin ay maging transparent tayo. Kasi kung wala naman tayong balak na kumikbak sa isang project, hindi naman po siguro masama na ilabas ng DPWH kung sino ang nagbigay ng bawat isang project. At pangalawa po, ang akala siguro ng iba, planning engineers ng DPWH ang gumagawa, ang 401 billion ay pwedeng i-amend ng mga district congressman. Pero in excess of that, meron nga pong mga unidentified na nagpro-propose na one thing I was discussing last time on your show, sir, is meron ngang pre-ordering ng mga projects noon. Pero ang ibig kong sabihin po ay hanggang ngayon, meron pang pre-ordering ng mga malalaking buyer ng mga proyekto sa DPWH. Kasi meron ngang listahan of, I think, 9... Yun yung problema dyan, yung mga unidentified ba? Kasi kung nakalista lahat yan, di ba? Kung nakalista yan lahat,
Kasulat, alam naman yan kung kahit yung mga malalaking kumpanya, meron pa ngang every month yan silang, anong tawag doon? Yung chine-check lahat nilang mga items, di ba? So, dapat sana, kung merong transparency dyan sa budget nila, bakit hindi yan lilinawin, di ba? Itong, example, sa district o sa region 3, region 2, ano ba talaga yung ano dyan? Magkano ba talaga yung kinakailangang budget dyan? Or kung meron bang ano ba yung mga proyekto dyan? Dapat meron sanang silang isang ahensya na magsasabi talaga, okay, ito talagang tututungan, nangangailangan talaga ng tulay, for example. Tapos i-check nila. Tapos dapat nakalista yan lahat. Kasi katulad dito ngayon, na nung pagdating sa panahon na kailangan natin malaman yung magkano yung ginastos, ay di naka-register yan lahat. Ang problema dito, kasi walang ano sila, wala silang saan ba talaga hindi klaro. Diba? Para lang andon sa palengke, na para lang bumibili lang ng okay, wala lang resibo, walang mga ganun. Dapat may resibo palagi sana, di ba? Yun yung hinahanap natin para malaman natin kung saan ang gagaling. Sa panahon na i-check natin yan, makikita natin kung saan nagastos talaga yung pera. Pero katulad nito ngayon, ito yung mga door na saan makanakaw itong mga magnanakawng politiko. Kaya masaya sila. Tapos, ganoon din, kung yung pangulo natin or yung ano dyan is kung wala, hinahayaan lang sila. So, ganoon yung mangyayari talaga. 25 billion pesos in projects sa 2026 budget na hindi po galing sa district congressman necessarily, at ang hinihiling din po namin ay ilabas ng DPWH ang listahan ano ang 95 billion pesos of projects na ito. Meron po kasing ilang mga probinsya na nabigyan ng mas malaking alokasyon sa extra budget na ito, at ang tendency sa past budgets is kung may discretion para sa alokasyon ng extra budget, nagkakaroon ng bentahan ng budget dito. Tama. Katulad na lang, i-check niyo yung 2025. Alam niyo ba sino yung may pinakamalaking budget sa DPWH? Anong region? Region 8. Region yan ni Martin Romualdez. Bakit umabot ng 98 billion doon? Basta 90 above. Ang tanong ko, ano ba yung project na nang doon? Ba't malagyan ng 90 billion doon? Meron bang hanggang ngayon wala tayong nakitang resulta. Ang problema kasi dito sa administrasyon ngayon, palagi lang nagbitiw ng mga salita, hanggang bitiw lang. Sa panahon na maghanap tayo, i-validate natin kung meron bang nagawa, totoo ba yung sinasabi nila, wala. Diyan tayo nahihirapan. Yun yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Yun ang mahirap. So ibig sabihin, Congressman, hindi pa rin kickback free ang 2026 budget ng DPWH kahit dumaan na tayo sa sangkatutak na pag-check, sangkatutak na diskusyon, paulit-ulit na na-highlight sa media, hindi pa rin kickback free ang 2026 national budget ng DPWH? Opo, siguro hindi nakakagulat naman sa inyong listeners na may corruption pa rin sa bidding, at ang Grabe, no? Grabe. Kaya nga tama lahat yung sinabi din ni Congressman Kiko Barsaga. Hindi natin masisisi kung bakit ganun yung mga post sa page niya. Kasi nga nitong mga taong klaseng ito, dapat talagang tapos nahihiya kayong ibulgar yung mga ginagawa nyo, kaya tinanggal nyo si Kiko Barsaga. Diba? Sino bang walang hiya dyan? Diba kayong nagtanggal sa kanya? Yung mga kongresistang pumirma? Almost 250, diba? Grabe tong mga taong to talaga.
punto ko lang po ay hindi sa um, kailangan lang natin linisin yung bidding sa mga district engineering offices. Ang punto ko po ay kung ilabas natin ang listahan ng mga proponents ng mga projects, at least mas ma-prevent din natin ang lutuan ng bidding at ng kickbackan dahil at least nakabantay ang taong bayan sino ang may-ari ng bawat isang proyekto. Opo. Kayo ba'y nag-uusap ni Secretary Vince? Kasi when we asked him the other day tungkol dun sa hinihingi ninyong listahan, hindi niya rin masabi kung ano hindi niya alam. O ang sabi niya, 20 ano sabi niya? Sa 2026 may insertion ang cabinet, ano daw? Cabinet at sabi ni Lian yon. Pero hindi alam ni Secretary Congressman eh. Opo, actually kahapon lang kausap ko ang isa sa kanyang team at ako po ay talagang unang-una rumirespeto sa sipag at sa aksyon ni Secretary Vince, pero nauunawaan ko din na medyo ipit siya dahil siya ay isang appointed Yun yung tamang term doon. Ipit siya. Ipit siya. official serving at the pleasure of his appointing authority. So baka hindi siya makakasagot ng mga tanong na hindi siya authorized na isagot. At the truth is, meron listahan na meron siya, nakita ko, na nasa central office ng DPWH sa opisina. Yun. Yun pala eh. Yun dapat yung ibulgar, yun dapat yung ipakita. Ni dating Undersecretary Catalina Cabral, pero marami po kasi yung mga pangalan na nasa listahang ito. Siguro hindi po nakakagulat sa inyong listeners na marami Expected pong na. mga senador at congressman ay nasa listahang ito. Yun. Pero yung mas nakakagulat siguro pag lumabas ang listahang ito ay marami din pong mga cabinet secretaries, undersecretaries at iba pang mga opisyal sa executive branch. Wow. At I guess above the pay Halos grade lahat. of appointee to disclose this list. And I would ito say na yata. siguro sa loob niya gusto niyang ilabas ang listahang ito para transparent tayo, pero baka hindi lang siya authorized na ilabas ang listahang ito. What does that list prove? It proves po na May mga insertion. marami talagang insertions sa NEP pa lang, which I think is something that people don't dispute. Ito naman po ay matagal nang sinasabi. Pero ang punto ko ay hindi lang siya based on informal arrangements. My point is that it's a very formal and well-documented system that is in a spreadsheet in the DPWH central Wow. office. Parang sindikato talaga ang dating, kung nakalagay talaga doon magkano ang porsyento nino. Opo, kasi sa daming mga proyekto sa DPWH, paano mo malalaman sino ang pwedeng pumili ng contractor, di ba? Yan yung problema nga dyan. Kasi nga, kung sino yung nagiging kongresista, yun yung maghaharian eh. Tapos siya yung pumipili ng sino yung konektado dyan. Yun yung problema. Pagkatapos, pag nagkaintindihan yan sila, yung provincial engineer, yung kongresista, dyan na yung kitaan. Ang katotohanan po kasi, sa mga projects na ito, hindi nga dumadaan sa bidding, di ba? Kaya sino ang pumipili ng winning bidder? Yung proponent. At ayon sa database na nasa DPWH Central Office, binababa sa district engineering offices. Si congressman ito, si undersecretary ito, sila po ang pwedeng magbigay ng winning bidder na i-implement ng Bids and Awards Committee. At ito po ay ayon din sa aking karanasan dahil nung ako po ay bagong congressman, ang district engineer ng aking distrito ay nagbigay sa akin ng listahan through my staff ng 4 bidding na mga projects. At sa tabi ng bawat pangalan ng mga proyekto, meron pong proponent at meron pang iilan sa mga proponents na ito na meron na pong nakalagay na winning bidder nila bago pa ang bidding.
You've seen the list, Congressman. One last, alas 7 na kasi. You've seen the list. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Wow. Siguro po buong Sabihin mo na, gobyerno Kong, may sabihin mo na. insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Papunta na yung ano niya, yung sagot niya. Gumawa na siya ng tulay, papunta na yan kay sa mga matataas na officials. Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Oo. Good Even morning, Kong. even Si pati yung Doris presidente po at vice presidente meron din. Kaya Tira. Si Vice Presidente po wala. Okay. Kasi presidente. Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Ay, pero kung Dahil hindi siya makasagot, ibig sabihin, meron yan. Bakit si Inday Sara pag tanong walang insertion ang Vice Presidente? Klaro na ba yan po, sir? Alam ko mga bias tong media na to pero at least talagang narinig ng yung ano nila na wala talagang insertion yang si Inday Sara. Mantakin mo. Palaging most outstanding yung record niya sa COA. Anong ibig sabihin doon? Maganda yung track record niya. Yung mga budget sa paggawa nila ng budget. Klaro. Hindi blurred, hindi katulad dyan sa mga project ng mga kongresista. At sila pa tong talagang gustong ipatalsik itong si Inday Sara. Alam na turns yan. Okay, maraming salamat po. Dito lang tayo kasi yun lang yung pinaka magandang part dito. Yung nasabi ni Congressman Leandro, yung walang insertion si Inday Sara. So, klarong-klaro po yun. Kaya solid Duterte. Walang iwanan tayo. God bless everyone.